displaying our love. Ano po? So, wala akong makitang magandang pamagat. Pero sa Tagalog po, pagpapakita ng ating pagkatao tulad ng isang kalapate. Yan. So, sa English po ay maikli lang. Displaying our love. Pagpapakita ng ating pagkatao tulad ng isang kalapate. So mga kapatid, kung titingnan natin ang nangyayari sa paligid natin, ay talaga pong pahirap ng pahirap. We will be affected and moved by what we see in the newspapers, by what we hear from TV, from radio. Kaya po, tama yung sinulat ng isang manunulat. Sabi niya, not only is our world fractured, it is also the arena of powers that bring desolation and oppression. Well, I would like to say, kasama rito ang napakaraming religion na nangangako ng maraming forms of structures but without peace and without grace. Kasama rin dito ang maraming corporations, maraming companies na naglalaban-laban sa kanilang mga promotion and programs na niwawalang halaga ang integridad. Na para sa kanila, ang kanilang ideolohiya at ideas ay may mas mataas kaysa iba. Ano po? So mga kapatid, nawawala na ang concern sa kabutihan. So mga kapatid, and the results is not only desolation and oppression, but also worry, anxiety, distrust, doubt, and depression. The people have no courage to show the doubt. Ano po? Wala silang lakas ng loob para ipakita yung kapayapaang nasa loob nila. At they couldn't work for peace. Kahit anong mangyari. So mga kapatid, wala kang nakitang gentleness and purity sa maraming pangyayari niyan. So mga kapatid, tingnan natin po. Displaying our love. Oh. So, yan po ang ating teksto. At sabi po sa ating teksto, yan po. Mga gala kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga gala kayo. Makilala na ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang mga bagay nito. Verse 9, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin nyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. So ito pong passage na ito ay napakaganda na po. Lalo na po kung ating pag-aaralan at pag-iisipan ang paksa ng kapayapaan. Kasi maraming beses nabanggit dito po ang the peace. Ano po? So ngayong umaga, titingnan po muna natin ang ilang mga bagay na hadlang. Ano po? Blunders. Yan po sa ating outline ay makikita po natin yung mga blunders. Blunders for displaying our love. Ano po yung mga hadlang? Mga pabigat. Para maipakita natin ang ating kapayapaan. Ano po? Ano kaya? Number 1, letter ano yata lahat yan, Letter F, F. Ano po yan? Of course, ito pa ang problema, the complainers. Ito po ang palaging hadlang, kaya hindi po tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Most people, nakikita po natin, ay complain ng complain. And there are 4 types of complainers. Ano po yan? Number 1, the murmurer. Yan. Sino po yan? Marami po niya sa atin, lalo na sa bahay. Murmur ng murmur. Ano naman? Ay, hindi. Ay, ganito. Sa mga kapatid, marami po niyan. Ano po? Sabi po sa mga awit ay
Samantalang ako malinis ang palad, hindi nagkasal at lubos na nag-iingat, ang aking natamoy kabigo ang lahat. So yan po yung example ng murmurer. Ano po? No. Ano po ang sabi nila? Life is not fair. Palagi ganun. Bakit parang ganito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Parang hindi yata patas. Ano po? Sa mga kapatid, ang so, ang example natin yan ay si David. So, marami siyang naranasan ng reklamo, lalo na po siya ay pinag-uusig ni Haring Saul. Panginoon, bakit ganito? Panginoon, parang hindi fair. Bakit sa kabila ng ganitong ginawa ko sa bansa kay Haring Saul, bakit ganito? Makikita po natin yan sa sulat niya. Ano po? At ang sabi niya sa mga awit, samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkasarat, lubos na nag-iingat, at ang aking natamoy kabigo ang lahat. So mga kapatid, totoo po yan nangyayari sa atin. At ganyan po, normal yan sa atin. Normal. Pero mga kapatid, ito po ang hadlang para tayo magkaroon ng kapayapaan. Palagi tayo nagre-reklamo. Lagi tayo nagmumurmur. No? So yan po yung unang hadlang. Ang pangalawa po, ayan po. The martyr. Ano po? Sino naman yan? Ano ang sinasabi niya? Ano po? Sa mga bilang 11:15, meron pong ganitong sinasabi. Kung ganito rin lamang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din, kaysa maghirap ng matagal. Ano? Sino po yan? Ano? So ano pa sinasabi niya palagi? No one appreciates me. No one appreciates me. At ito po ang nangyari kay Moses. Ano po? Yan po ang nangyari kay Moses. Na sa kabila ng maraming nangyari, nagawa niya sa buhay, at itinulong niya sa Israel, at sa Panginoon, nasabi rin niya, Panginoon, mabuti pang mamatay na ako kung ganito rin lang. So mga kapatid, ito po, the martyr. Okay? So akala natin yung mga nagmamartyr, ito lang reklamo. Pero ang reklamo nila, bakit? Panginoon, bakit sila pa? Bakit ang daming masasama naman dito sa mundo? Bakit ang anak ko pa? Bakit ang bata pang ito? Bakit ako pa? Life, no one appreciates me. So mga kapatid, ano pa? Pangatlo. Ano pa makikita natin dyan? The mourner. Ano po? The mourner. Ano po yan? Sa mga ngaral. Meron pong sinasabi doon, si Haring Solomon, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Nagpakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Sabi ni Haring Solomon. Vanity, all is vanity. Nagpakapagod ka, nagtrabaho ka ng lahat dito sa mundo, pero para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano po? So life is useless. Sa inyong mga taong nagsasabi na ang buhay ay walang halaga, walang kabuluhan. Kaya nga po merong nagpapakamatay. Wala nang kabuluhan ng buhay ko. No? So deep inside, meron po siyang mourner sa kanyang puso, at ang resulta po ay kung walang kabuluhan ng buhay, mabuti pa man. Kunin na lang ako ni Lord. So nangyayari ba ito sa inyo mga kapatid? No? Pangatlo po. Pangapat. Ano po yung hadlang? Dapat nakita po natin ito. At ito po ito totoo. Si Haring Solomon po ang ating example dyan. No? Ano po yung pangatlo? Pangapat. The mocker. So ito po isa sa hadlang din sa ating buhay. Mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaway. Medyo matindi ito. Ano nangyayari na ho ba sa inyo yan? Ano? Mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaway. Ano? Nangyayari po yan. Marami pong mag-asawang ganyan. Ano? Kanya po, sila ay mabuti pang lumayas at pumunta sa ibang lugar. Ano? The mocker. Ano? The mocker. Ano pa ang sabi niya?
Is that the best you can do for me? Ina lang ba palagi ang masasabi mo sa akin? Lagi na lang ganito, lagi na lang ganito. So mga kapatid, the marker. Hindi na po example natin yan. Si Solomon pa rin. So mga kapatid, yan po ang mga hadlang na dapat nating ingatan at makita natin sa ating sarili kung bakit nawawalan tayo ng kapayapaan. Blunders, ano po? Yan po yung mga pabigat, yan po yung mga kanya po mahalagang maging sensitive tayo dito. So mga kapatid, meron ba niya sa atin? Sino po ba yan sa atin? Mga kapatid, ito po ay hadlang para maranasan natin ang kapayapaan. Yan po ay mga hadlang. So there are three kinds of people in life. So dito, naguguluhan din tayo. Because people are continually accusing us. The accusers, ano po? It's your fault. So marami pong tao, kaya nawawalan tayo ng kapayapaan. Di ba naguguluhan tayo? Pag lagi tayong ina-accuse. Hindi, nawawalan tayo sa normal. Minsan nagagalit tayo. At minsan, ano rin po tayo yan, nagugulumihanan. Ano pa? Yan. The excuser. I am a product of my environment. It's not really my fault. Minsan ganyan po ang ating katuwiran. Okay? Yung pangatlo po yan. The choosers. Ano po? The choosers. Sila po yung mga taong responsible. May pananagutan. So mga kapatid, itong mga bagay na ito sa ating buhay, minsan tayo po ang nag-a-accuse o tayo ang ina-accuse at ito po ay nag-aalis ng ating pong kapayapaan. At minsan naman, tayo po ay excuse ng excuse. Ay, saan na lang? Ay, marami pa. Ay, marami pa. So hindi po nagagawa ang ilang mga bagay na dapat gawin because of so many people always excusing themselves. So mga kapatid, I am responsible. Ito ang pinakamaganda. That we are all responsible para po tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. So mga kapatid, in the midst of problems and circumstances, how can we show our love? In the midst of problems and circumstances, paano natin maipapakita ang ating kapayapaan? In the midst of accusers and excusers, ano po? How can we display our love? So mga kapatid, ang ating pong teksto ngayong umaga ay napakaganda. At makita po natin dito sa ating teksto na una, how can we show our love? How can we display the love? Yung pong ating kapayapaan. Una, tingnan po muna natin. Kasi mahalaga po na makita po natin ang katotohanan ito sa ating buhay bago po natin ma-display, bago po natin maipakita, bago po natin ma-reflect ang kapayapaan na yan na nasa atin. So, nung nakaraang last Sunday po, diniscuss ko yung kapayapaan din. Paano magkakaroon ng kapayapaan at tunay na kapayapaan sa ating buhay. So, makita po natin si Hesus Kristo, the teacher of our peace. Ano po? Ang Panginoong Hesus. Siya po palagi ay nagtuturo ng kapayapaan at marami po siyang tinuro dito sa Bible. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? So, Jesus Christ is the Prince of Peace. Maliwanag po yan sa Bible. Ano po? Isaiah chapter 9 verse 6. Dito ipinakita na isa sa kanyang katangian ay prinsipe ng kapayapaan. Ano po? So sa Hebrews po, inahilin tulad siya kay Melchizedek bilang hari ng kapayapaan. So the King of Peace. At si Kristo po ay higit doon dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. At lagi po nating maaasahan siya at matatakbuhan para sa ating pong kapayapaan. So the Jesus Christ is the Prince of Peace. Ano pa? God is our source of peace. Wala po tayong pwedeng panggalingan ng tunay na kapayapaan kundi ang ating Panginoon. Kasulat po ni Apostol Pablo, lagi po niyang binabanggit
na panimula ng kanyang sulat ay ano? Lahat po ng sinulat ni Pablo, ang lagi niyang binabanggit ay ano? Grace and peace to you. Grace and peace to you from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, yung pong mga aaklat sa Pilipos, sa Galatians, sa Colossians, lagi po yung nag-i-start sa, ano po, grace and peace to you from our Father and from the Lord Jesus Christ. Romans 1:7, 1 Corinthians 1:3, 2 Corinthians 1:2. So, sa Titus, sa Peter, meron din po, sa sulat ni Pedro, sa sinulat po ni John, meron din po. So, ang Biblia po ay nagpapakita that God is our source of peace. Ano po? Marami po tayong talata na makita. And number 3, Jesus Christ is also the guardian of peace. So, maliwanag po yan dito sa ating talata. Sabi po dyan, hindi lang ito pinatunayan niya dito sa mga sulat ni Pablo, kundi nung siya'y kasama-sama po ng mga alagad, ipinakita po ng Panginoong Jesus na siya po ang guardian of peace. Ano po? Sa Matthew 6:25 hanggang 34, yan po yung about worry. Ano po? So, ang kaligtasan ang kabaligtaran ng peace ay worry. Alam po natin yan, di ba? So, at dito po, 5 times ginamit ni Kristo ang anxious. Do not be anxious for anything. Do not worry for anything. Ano po? Sa Greek word po, ang worry or anxious ay mirimnao. Ano po? Mirimnao. Which means to divide or to separate. Verse 25, in chapter 6 po ng Matthew, makikita po natin dun yung salitang mirimnao. Verse 25, verse 27, verse 28, verse 31, verse 34. So palagi po dun, worry, do not be worried, do not be anxious for anything. So dito po makikita natin, ano ba ibig sabihin na Jesus ng anxious? Do not be anxious. Ano po? So let's first understand what He does not mean. Ano po? Mas maganda makita po na Jesus is not referring to wise foresight. Ano po? Or a necessary sense of responsibility or using care for other people. The kind of worry Jesus condemns in this passage sa Matthew 6 po is that which causes us to be mentally harassed, emotionally agitated, preoccupied with distressing fears, tormented, burdened about things that have not yet happened. Ito po yung tinutukoy ng Panginoon. Kinakandem niya itong mga bagay na ito na nagkakaroon tayo ng harassment sa ating kaisipan. At emotionally, tayo po ay nadadown. Ano po? At yung pong na-stress po tayo. Tormented, ano po? Burdened, worried, ano po? Na hindi pa naman nangyayari. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa sa anumang kakainin nyo. Hindi pa nangyayari. Sa anumang iinumin nyo. Sa anumang dadamitin nyo. Ano po? Yun po sabi guys, hindi pa nangyayari. Nagwo-worry ka na yan. Natutormented na yung utak ninyo. Emotionally agitated na kayo. Sabi ng Panginoong Jesus. So, sabi niya, doon sa aklat po ni William Barclay, maganda rin po. Meron siyang pinaliwanag na right and wrong anxiety. Right and wrong carefulness. Ano po? So on the wrong side, sabi po ni William Barclay, yung kanyang sinulat, the anxiety and the worry which come from too much involvement in the affairs of the world. So totoo po yan. Pagka tayo po ay too much involved in this world, ano po, in the affairs of this world, ay talaga pong magkakaroon po tayo ng worry and anxiety. Ano pa? Worry about the future. Sino ba magiging asawa ko? O paano ba ako matatanggap sa trabaho? Ano ba ang mangyayari pagka ganito? Ano ba ang pupuntahan ko doon? Ano ba ang kakainin ko? Worry about the future. Number 3, worry that causes the expenditure of energy on non-essentials. Yung mga hindi kailangan, nagwo-worry tayo doon. Hindi naman essential yun sa ating buhay. Ano po?
Ano pa? Worry about how to face the oppositions and the trials which come to us. So yun po, paano ba haharapin ko itong mga kalabang ko na ito? And number 5, worry about how to please the wrong people. Isang ganyan tayo. Hindi naman tamang tao ito, bakit ba i-please ko ito? Bakit ba pinagkakaabalahan ko ito? Isa ganun po. On the right kind of anxiety, sabi niya, it is right that we should take care for each other. Ano po? It is right that we should take care our fellow Christians. Sabi niya, it is right that we should take care of our family. Sabi niya, it is right that we should take care the church and its mission. Ano po? So, ang isang problema kung bakit hindi natin maranasan ang peace, because we are dependent on our sense of knowledge. Isang totoong problema, di ba? Mas tinitingnan natin ang superiority kung ano ang ating nakikita, nadarama, naririnig, at nalalasahan o naaamoy. Yung sense of knowledge, ano po? Pero mga kapatid, the Word of God is superior dapat. Hindi dapat superior yung ating pakiramdam, yung ating nakikita, yung ating nararamdaman, yung ating narinig, yung ating nalalasahan. Hindi dapat yan superior sa salita ng Diyos. The Word of God is superior than our sense of knowledge. So ito po mga kapatid, if we take God's Word as superior, we will not be worried or we will not be moved by what we see, by what we hear, by what we feel, or by what we read in the newspaper. So mga kapatid, if we take the Word of God as superior, then comes the quietness and the rest in our spirit. Meron akong narinig doon sa Friday. Sabi nung nanay nung isang yung anak ko walang espiritu. Ano ba ibig sabihin nyo ng walang espiritu? Walang sense. Walang kautak-utak, sabi niya. Yun po. Ano ba yun? Hindi po walang espiritu yun. May espiritu po yun. Ganun ba yun? Basta tawag ko walang espiritu. So mga kapatid, yun po. So minsan, superior yung ating naramdaman, nalalasahan, nakikita, nadarama, at naaamoy kaysa doon sa superiority ng salita ng Diyos. So mga kapatid, yun po yun. So ngayong umaga, titingnan po natin. Ano ba yan? So, lalo na po yung suffering. Minsan, madalas tayong mag-question sa Diyos pagka tayo nahihirapan na, lalo na po sa sakit, ano po. Madalas po yun. Pero, ang mahalaga, kung tayo mayroong kapayapaan, ano pong nangyayari? Tayo po ay hindi masyadong nabuworry. Because our God is the source of peace. So mga kapatid, sabi ni Smithsonian, ang Smithsonian magazine calls this the age of anxiety. Yung ating daw age ngayon ay hindi lang age of internet or high-tech, ano po. Sabi niya, ang ating mundo ngayon ay the age of anxiety. There are two macro worries that everybody on the planet worries about. Ano po yan? Malalaking bagay sa buhay niya. Pero namang maliliit. There are micro worries that are personal that you have every day. Ano po? Sabi niya, worry is assuming responsibility that God never intended for me to have. It's playing God, trying to control the uncontrollable situation. So mga kapatid, worry is a killjoy. And source of stress. Tandaan po natin yan. Isa, di ba, na-stress tayo? Sabi na, stress na ako eh. Ano bang nangyari? Stress na ako eh. Bakit ka na-stress? Kasi, baka yung worry mo ang source ng stress mo. Mga kapatid, we tend to expect the worst in life kung tayo po ay nag-worry. So mga kapatid, ano pa? Dr. Walter Hubbard has done studies on our worries. He has discovered that 40% of our worries never happen. Ano pa? 30% of our worries concern the past. 12% of our worries are needless worries about your health.
10% of our worries are insignificant or petty concerns. And 8% of our worries are really legitimate concerns. Nandun lang pala yun, 8% lang. Legitimate lang pala yung worry mo, 8% lang pala yun sa buhay mo. Pero ginagawa natin 40%. So mga kapatid, ang Panginoon po natin ay nagbibigay ng kapayapaan. Now, tingnan po natin. Ano po yung susi? Mga susi ng kapayapaan or keys for peace. Ano po yan mga kapatid? Tingnan po natin ang Philippians chapter 4 verse 4 to 9. So ang context po nito ay peace of God. Or sabi po dito, do not be anxious or do not be worried. Yung po ang sabi dyan. Ano ang susi para maranasan natin ang Diyos ng kapayapaan? Paano tayo itinutuwid para hindi tayo mabahala o mangamba? So, tatlong yan? Tatlong F. The keys for peace. Okay? Number 1. Ano po yan? Feed your mind with positive thoughts. Ano po? Mahalaga po ito mga kapatid. Ano po yung ating ipinipit sa ating isipan? Feed your mind with positive thoughts. Ano po yan? Ano man ang iyong kinakaharap, gaano man ito kasama o kasakit, maybe, nagtatanong tayo, Lord, bakit pinahintulutan mong mangyari ito? Diba? Deliberately mga kapatid, keep your mind focused on positive. Sabi po dyan sa ating talata, ayan na po, maliwanag po, verse 8. Ano po? Ang sabi dyan, ayan na po. Ano po ang sabi dyan? Whatever but is true, whatever noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, admirable, whatever is excellent. Sabi po dyan mga kapatid, focus. Deliberately keep your mind focused on this. So mga kapatid, dahil ito'y nagpapalakas sa atin para lalong mapagyaman ng kapayapaan. At dahil ang worry po ay nagpapalago para magkaroon ka ng peace. Ito pong mga bagay na ito, if you feed your mind with positive thoughts, yan po ay nagpapalinaw ng iyong kapayapaan. Ang worry po, nagpapalabo. Ano po? So mga kapatid, number 2, letter B, focus your attention on encouraging models. Sino po yan? Verse 9. Sino po yan nagsabi dyan? Sabi ni Apostol Pablo, yan po. Ano man ang natutunan niyo sa akin. Ang ganda po niyan. Sabi ni Apostol Pablo, ano man yan, tularan niya ako. Mabigatan ako. Sabi dito, what you have learned and received and heard and seen in me. Tatlo. Sabi niya, whatever you have learned, received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. So kapatid, sa tuwing nangangailangan ng pagpapalakas ang mga taga-Pilipos, mga kapatid, they look on the models. At sino po yun? Sabi ni Apostol Pablo, what you have learned, what you have received, what you have heard, what you have seen in me, mga kapatid, practice these things. So dito po makikita natin, all they have to do was to look on Paul. Para sa kanila, si Pablo ang nagbibigay ng mayamang karanasan na pwede nilang matutunan, tanggapin, pakinggan at ipakita sa iba. Things that would strengthen them to continue. So mga kapatid, mahalaga po yun. Para sa akin, napakaraming models para tingnan natin sila. Marami din namang stumbling block. So, don't concentrate on the stumbling block people. Napakuha niyo po ba mga kapatid? Concentrate on the models. Kasi, pag doon po tayo nakapokus, hirap kaya nitong kasama.
kaya ganito ito. Mga kapatid, don't focus on them. Kasi mag-worry ka eh. Mag-i-start kang mag-doubt. Para yatang hindi tayo tatutuwa. Para yatang ganito. Naku, wag na lang. Hindi na ako magpapatuloy. Kasi ano, doon ka po nakafocus sa mga taong nakaka-stumble sa iyo. Ano po ba? Focus on the models. Ay, naman, kapatid, nandito ka. Pupunta ka po doon sa mga modelong nananampalataya sa Panginoon. Kanya mahalaga po yung mentoring, yung discipleship. Ano? Kasi yung mga batang mananampalataya, they look on the models. Nakanya po ba? Yung mga bagong mananampalataya, they look on the models. At sila po ay tumitingin doon. So, from the start, talagang ipakita mo na ikaw ay halimbawa sa pagsasaway, sa pagtuturo, at saka sa pagpapaliwanag. So, mga kapatid, ganun po. Kasi, isa ho sa nagbibigay ng ating worry ay yung tayo po ay nakakonsentrate doon sa mga taong hindi naging maganda ang karanasan natin. Kanya po ba mga kapatid? Ako po, kami po sa ministry, napakaraming karanasan. Minsan, ang maninira pa sa iyo, kapwa mo, yung nagpresenta sa iyo. Minsan, sasabihan ka ng ganito. Napakaraming, pero we are not, hindi po kami nag-focus doon. Hindi po kami nanatili ang aming attention doon. But we look on the models. Yung aming ninong, si Ninong Harrison. Yung aming father, yung aking tata, yung aking nanay. We look on the models. Kasi pagka ikaw ay tumingin sa tao, ano ba? Hindi ka lalago. So mga kapatid, tayo po lahat tayo makasalanan. Hindi po tayo perfect. And we need to focus on the models, especially doon sa mga nagpapalakas ng ating pananampalataya. Mga kapatid, paghahatid lang po natin. Minsan, pagka tumingin tayo sa paligid, ganun din po. Meron kang makikita na din maganda. So, hindi doon nakapokus. Focus on the models, lalo na po sa mga mananampalatayang matitibay, malalago, at tumutulong at nagpapalakas sa iyo para ikaw ay magpatuloy sa pananampalataya. Find someone whose life motivates you to grow and persevere you on faith. Maghanap ka ng isang tao. Kung hindi ka naman makakakita ng isang taong close sa iyo, perhaps magbakasa ka ng mga inspiring biography of the people. Yun po. Marami pong sa Bible po, maraming biography. Lalo na doon sa kings ng Israel. Doon kasi ako nagdi-devotion sa mga hari ng Israel. Ang daming nakaka-istanbul na pangyayari sa mga hari. Pero, ang dami ding nakaka-encourage sa aking pananampalataya as a leader, as a pastor, as a teacher, doon sa mga hari ng Israel. So, magbasa po kayo ng biography at yun po ang gayahin niya. Kaya nga po tayo meron mga bayani, di ba? Yan tayo mga bayani. Minsan nakalagay pa yan dyan sa eskwelahan eh. Ito ang ating bayani, ganito. Ano ang model sa kanya? Ano ang model? Nakapicture pa yan sa mga paaralan. Kasi yung mga bata, ang kaya nilalagay yun doon para sila po ay tumungin doon sa mga models. Kaya po nakalagay yun doon. Sa mga kapatid, find someone. Hanapin po natin. Lalo na po yung nagme-mentor sa atin, nagdi-disciple sa atin. Ano po? Mahalaga po meron nagdi-disciple. Kasi siya po yung mag-model sa atin ang pananampalataya. Number 3. Find the God of peace in every circumstances. Find the God of peace in every circumstances. And the God of peace shall be with you. Verse 9. Ano po? Verse 9, Verse 9, last part. And the God of peace will be with you. Maliwanag po yan. And the God of peace will be with you. Find the God of peace in every circumstances. Ang worry ay nagnanakaw ng ating kagalakan. It also blinds us to God's peace. So it forces us to focus on the wrong things.
Mga kapatid, we always remember to give our mental burdens to the Lord in every circumstances. Kaya nga tayo sinasabihan sa Proverbs na ano po? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, ano sabi doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. So mga kapatid, dito papasok ang prayer. Kaya ang sabi dito ay pray for everything. Start praying. Stop worrying. Yung pa sinasabi dito sa Philippians. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication. So mga kapatid, sabi pa sa Psalms, tingnan niyo po sa Psalms 91 verse 1 and 2. Maganda po yan. Psalms chapter 91 verse 1 and 2. Maganda po yung sinasabi dyan. Ano po ang sinasabi niya sa Psalms? Pwede yung pakibasa? Maganda po yan. Yan ang paborito ng El Shaddai. Alam niyo ba yan? Ha? Pwede yung pakibasa ng malakas? Psalms 91. Pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Number 2, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Yan. Gano po. So, mga kapatid, Psalms 91. Sabi po dyan, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, whom I trust. He that dwelleth in the sacred place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. Di ba mga kapatid, may mga anino tayo? Kita ang anino ko dito eh. Konti lang. Diba? Sabi po dyan, He that dwelleth in the shadow of the Almighty. Ano ba? Shadow. Anino. Diba? Sino daw naninirahan doon sa shadow? Sa anino ng Diyos. Ayun na po. Sabi dito, will abide, sabi dito, He who dwells in the shadow of the Almighty will abide in the shadow of the Almighty. Napakaganda mga batid. Doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. So mga kapatid, dito po mabubuksan ang ating mga mata pagka tayo po'y naandun na sa shadow ng Almighty. Last, ano po? Captain Barbell yata yan, Ang last ay ano po? Positioning yourself for peace. How to position yourself to experience peace. Mahalaga po ang positioning, mga kapatid. Positioning ourselves for peace is very important because unless we have the proper position, peace will not be deposited in our hearts. Hindi po yan papasok sa ating puso. Yung pong kapayapaan pag pumasok na sa ating puso, will guard your heart and your mind. Sabi po dyan sa verse. Pero, hanggat hindi ito nadideposito sa ating puso, hindi yan makakapagwardya. Ano po? Itong naiisip lang natin pagkatapos ay mawawala na ulit. Mawawala na ulit. Napasok dito, labas po. So, how to position? Ano po? Notice, verse 6 and 7. Tingnan niyo po sa Philippians ulit. Verse 6 and 7. Ano po sabi diyan sa verse 6 and 7? Ano po sabi? Verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, tingnan niyo, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So mga kapatid, mahalaga itong positioning. It will guard your heart, not just your mind, because unless peace is deposited
deposited in our being, in our inward being, human spirit, in our inner self, it will not accomplish something in our being. So magkano po mga kapatid? That is why positioning is very important. Oh. The Apostle Paul, si Pablo po ay nagbigay dito ng proper positioning. Ano po yun? So dito, nagsaad po siya to assure us that the peace of God is deposited in our hearts, in our minds. So mga kapatid, ano po yan? Number 1. Verse 4. Rejoice. Ano? Rejoice. Sabi po dyan ay ano? Verse 6. Do not be anxious. Verse 4 pala, verse 4. Sabi po dyan, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Ganda na po. So ito po mga kapatid, positioning. Number 1, you have to position yourself rejoicing unto the Lord. Ano? Kasi pagka wala ka sa position, always worrying, always thinking the circumstances, mga kapatid, wala-walaan, hindi ka magre-rejoice sa Panginoon. Kanya po mayroong awit, mas maganda po tayo umaawit sa ating bahay, minsan mga imnaryo, minsan mga gagandang awit. That's part of rejoicing the Lord. Ay, kung magaling kang tumugtog, yun, kanta ka ng kanta. So that's part, mga kapatid. We are to look for things that help us enjoy life. Oh. Sabi sa Psalm 37 verse 4, sabi po doon, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Yan niya. When you enjoy the Lord, He will lead you unto the desires of your heart. So mga kapatid, we are to look for the things that help us enjoy life. Huwag na natin isipin yung nagpapalungkot sa ating buhay. Napakarami yan eh. Kung babasihan niyo po yung karanasan niyo, at lagi niyong isipin, babalikan niyo yung malulungkot na bagay. So mga kapatid, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Enjoy! Rejoice! Ano po? In the Lord always. Tingnan natin yung mga maliwanag na bahagi ng buhay na pwede po nating ma-enjoy. So mga kapatid, tingnan po natin yan, na pwedeng magbigay sa atin ng kapayapaan. Yes, many times we all experience circumstances that are not enjoyable. No, di ba? Maraming experience sa ating buhay na hindi enjoyable para sa atin. But there are always plenty of things to be joyful about the Lord. Tandaan po natin ito. Rejoice by remembering Him, His greatness, His goodness, and you can see it in the creation. In another person, a song, or a kind of word, mga kapatid. Makikita niyo yan. Oh? Si Solomon ay sumulat, a joyful heart is a good medicine. And a cheerful heart has a continual feasting. Yun daw, cheerful heart ay nagpapatuloy sa pagpupiesta sa Panginoon. Ang joyful heart is a good medicine. Sa mga kapatid, do we want to have that kind of heart? Ang command po dito, actually command po ito eh. Rejoice in the Lord always. Oh, hindi po ito basta salita. It is in the command, rejoice. Ano po? Ang gamit po nito ay imperative, command, rejoice, rejoice. Pilitin mo yung sarili mong mag-enjoy sa Panginoon. Kahit medyo malungkot, kahit hindi nga makapag-rejoice eh, nalulungkot nga ako eh. Hindi basta pilitin mo yung sarili mo, it's a command, mga kapatid. Maraming paraan para mag-enjoy ka. Second, is relax. Yan. Kasama ang puso. Relax, mga kapatid. Relax. Sabi po sa verse 5, ano sabi niya? Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Ganda, no? Let your reasonableness be known to everyone.
Where is the idea of relaxing in this verse? No? Sabi po dito, for bearing spirit is the key. It means gentle, quiet spirit, easy, ano po, or sweet reasonableness. Ang sabi po dito, let your reasonableness be known to everyone. Let your gentleness be known. Let your quiet spirit be known. Ito ang sinasabi dito. So yung babaeng nahuli sa pangalan niya, sa adultery, ang sabi ng mga tao, batuhin yan para mamatay. Pero si Jesus, ano sabi niya? Nagsusulat lang siya sa lupa. Sige lang ang ano niya, gentleness, quietness. Ang ginagawa niya, tahimik lang siya. Wala lang sulat niya sa buhangin. Pag angat niya ng ulo niya, wala na yung mga tao. Sa mga kapatid, ito yung example. Noong si Pablo ay nasa bilangguan, akala nung iba, si Pablo ay worried na. Dahil hindi na siya makakapangaral. But he said, Christ is being proclaimed, that's why I rejoice. Sabi niya Apostol Pablo. So mga kapatid, learn to relax. Minsan masyado na tayong tension. Bilis na tayo. No? Mga kapatid, learn to relax. Yield a little. Sa halip na mag-worry ka sa buhay, relax. Relax lang muna. Tama yun. Relax ka lang muna. Kalma muna. No. So, bumitaw ka muna sa pagkakahawak or control everything all the time. Allow God to work, mga kapatid, in His ways and in His timing. Just relax. Minsan, doon tayo, pag nagre-relax tayo, naririnig natin yung matahimik na boses ng Diyos. Ganito ka kasi anak, ganito ka. Ano, Lord, binibigay ko na po sa inyong kamay. Ano po? Show the love. Work peacefully with purity. Ano po? And the last is letter C, rest. Verse 6 and 7. Ang sabi po dyan sa verse 6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Diba? The Living Bible, nasabi po ng Living Bible ay ganito. Don't worry about everything. Instead, pray about everything. Tell God your needs and don't forget to thank Him for His answers. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet and at rest as you trust in Christ Jesus. Kaya po, nakuha ko yung salitang rest. At rest as you trust in Christ Jesus. Mga kapatid, sa kabila na tayo busy, very hectic yung ating schedule. Sa office, sa tindahan, sa bahay, sa school, sa church, sa negosyo, yan po ay nagpapabisi sa atin. But we can rest in God's peace. Ano po? So dito po, Paul described this peace as a guard. A military term. Ito po yung sabi dito, will guard your heart and your mind. It is a military term na ano po, na ang larawan ay mayroong mga gwardiya dyan sa on duty na palaging binabantayan ng isang mahalagang bagay o lugar. So, meron pong mga gwardiya. Yung larawan po dito ng peace ay ano, meron pong mga gwardiya diyan on duty palagi para bantayan ang pinakamahalagang bagay o lugar sa iyong puso at sa iyong isip. So, when we transfer our troubles to the Lord through prayer, we are given a silent marching guard called peace to protect our minds and our emotions. Kaya nga mga kapatid, we can show we can display our love.
we can display our peace to this world no matter what. Ano po? No matter what. Pwede natin i-display po yan. Because we have the great teacher of peace, and He taught us the keys for peace, as well as the position para makuha po natin ang peace. And peace will be deposited in our hearts, in our inner being. So mga kapatid, challenging 3 things. Ano po yan? Number 1, am I questioning God's wisdom? Labo yatan. I'm questioning God's wisdom. Minsan ganyan po tayo. Yan po yung challenge sa atin. Pangalawa, I'm doubting God's grace, God's care. Oh. At yung pangatlo, yan po, I'm forgetting God's goodness. So ito po ang challenge sa atin. Ngayon pong umaga, let us look for God's hand in all circumstances. At siya po ay mamumuna sa atin. Ito ay, sabi po sa 2 Corinthians 4:17 and 18, ito ay sapagkat ang panandali ang kaagaanan ng aming paghihirap ay magdudulot na sa amin ng lalong higit na timbang ng walang hanggang kalwalatian. Hindi namin isinasalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay pang walang hanggan. So mga kapatid, in closing, we can now have the courage to show our doubt. It does not mean that we only have peace or we work for peace, but more importantly that we work for the true and the good. The doubt not only signals gentleness, but also purity. Ano pa? Because what our world needs is not a peace that forgives, but a purity that transforms. Diyan po papasok yung ating transformation. So mga kapatid, palagi po tayo magkakaroon ng lakas para ipakita ang kalakasan, ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. Basta tayo po ay natututo sa Panginoong Hesus dahil siya po ang teacher of peace. Meron po tayong susi para makuha ang kapayapaan. Meron po tayong proper position. At higit sa lahat, kung yung mga blunders na ating pong nararanasan ay iiwasan po natin. Tayo po'y manalangin.